Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Ito naman po yung pag-usapan natin. Itong mga pinagsasasabi dito ni dating Pangulong Duterte. Pumapasok kayo ng alanganin. Ako, Mr. President, baka okay. Doon pa lang yung tanong na, eto may tanong na ho ko dyan kaagad eh. Ano yung sinasabi niya rito na pumapasok kayo ng alanganin? Di ba? Ano yung sinasabi niya rito na pumapasok kayo ng alanganin? Ano yun? Napakalalim po ng pananalita na yan, ha? O, simulan natin to. what you do in this world binds you. Iyo yan. This world binds you, okay? Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Tama. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Mayor siya niyan, ha? Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Tuwang-tuwa naman siya. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Plastic. Alam niyo ho, ako, kapag kaibigan ko, kilala ko. Kung itong taong ito, kaibigan ko, kakilala lang ba? Ha? Pero ito hindi alam kung kaibigan ba o kakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Alam ninyo, kung magkaletse-letse ang buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Ito namang mga ulo-ulo ko, tuwang-tuwa naman. Yung nagsasalita, wala ng kapangyarihan para sabihan ng mga military. Alam nyo, kung dito yan, ginawa niya yan sa grandstand, anak ng putya, baka kung ako ang nandyan, udyukan ko mga Pilipino, mga loyalista, citizens arrest natin ito for inciting a rebellion. Inciting a rebellion, as pinagsasasabi niya dyan. Napakaswerte niya ang presidente, hindi siya pinahuli kanina. Kung si Gloria Arroyo to, nagtatago na yan malamang. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Anong nag-usik? Sige, pamayad para People's Initiative. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Diba? Yeah, that is the destabilization threat. Sinasabi ko, hindi ko pala sa inyo ito naikwento. Because I was actually waiting for the time, itong mga sitwasyon na to, kung yung nakarating sa aking impormasyon. Pero yung mga ka-GC ko, mag-confirm sa inyo na kung yung iba sa kanila nandito, mag-confirm sila sa inyo na totoong sinabi ko yan, yung mga mangyayaring ganito. Isa na nga lang ang hinihintay ko Kung na-control ba talaga nila si BBM, hawak na nila, ay matanggal sa speakership si Martin Romualdez. And then coming third quarter, kasi yung target talaga nila na pagpapaputok ng de-stabilization
stabilization hanggang pagbaba ni PBBM. Sisimulan ito ng second quarter sa kanilang tawagin na natin para credit naman kay Madam Harry Roque sa kanyang bolang kristal. The Feng Shui Master o plan crystal ball. Diba? O plan Feng Shui or bad Feng Shui. Ang sabi ni Roque, bad Feng Shui raw si BBM. Pero ang bad Feng Shui daw magsisimula ng second quarter ng taong ito. And then kay Benji Contreras, may nag-message sa kanya, third quarter ng taong ito, tuluyan nilang pabababain si BBM sa pwesto. Sa bunganga nito ni Digong, nanggaling na mismo rin. Diba? Oh, baka bababa ka katulad ng tatay mo. May inuna pang sinabi yan, dadaanan mo yung dinaanan ninyo. Kasi hindi sila dumaan doon sa pinaka talaga. Dumaan sila ata sa Pasig River. Diba yung reaction ng mga tao? Hindi lahat naniniwala, hindi lahat nagtotoo. Nakasimangot to. Sana lang ngayon buhay pa itong nakasimangot. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati polis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo. Okay, ano yung hindi mapigilan mga kababayan? Well, buhay na buhay po talaga ang destabilization. Meron nga akong nakausap na isang incheck. Nako, talagang sinabi niya sa akin na kapag pinapasok ang ICC raw, baka raw mapaaga ang pagbaba ni BBM. Bakit naman kako? Kasi daw maraming mga nasa militar daw, may access nga siya, nakikita niya yung GC, na magagalit sila kapag pinapasok ang ICC. Yun lang kasi gusto nilang mangyari, lalo na itong mga retired. Wag mapapasok ang ICC. Wag maaresto si Digong. Yun lang yung kanilang gustong mangyari. Pero hindi naman yun ang gusto nila dating Pangulong Duterte na mangyari. Mas gusto nilang mangyari yun para maging martir sila. Pero hindi sila magpapahuli o magpapakulong ng ganun-ganun lang. Manggugulo sila sa Pilipinas. Ang maglalaban-laban ang mga kapwa Pilipino, yung mga miyembro ng fans club niya, versus etong mga Marcos supporters at yung mga administration supporters. Yan ang maglalaban-laban. Siya sitting pretty. Siya na nagudyok. Kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali. Yan ang gusto nilang mangyari. Para hindi tayo umasenso, hindi magtuloy-tuloy itong magandang takbo na nakukuha natin sa ekonomiya. Na hindi ba natin maramdaman, hindi namin maramdaman sa mga bulsa namin at ng maraming Pilipino. Pero at least man lamang magsimula tayo sa numero, sa figures, hanggang lumaki ito at lumawak, di ba? Maramdaman na natin. Lahat naman yan nagsisimula sa maliit. Iyon ang ayaw nila. At yun din naman po talaga ang hangad ng China na amo nila. Di ba? You correct it. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, sumakit na. ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Saan naman niya nakuha yan? Kay Maharli ka ba? Hindi ho. Hindi yan nanonood eh. Hindi siya nanonood ng YouTube. Nakuha na naman niya yan. Kay Amy na naman. Bongbong bangag yan. Di ba? Doon yan sa source
ng pulburon video. Amy Marcos na walang mailabas na video. Correct, parang linyahan ni Hitan. Kasi iisa ang nagpapatakbo. Si Ateng. Si Super Tae. Ay, Tae. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Diba? Iba tama ng fentanyl. Reaksyon ng mga tao, grabe. Oh. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. Okay. So sinasabi, eto na naman, ang tinitira na naman niya ho, iniipit niya ang yagbadoodles ng mga PSG na gusto niyang palitawin na alam nila na si BBBM ay nagdadrugs. Bakit? Kanina na naman galing itong linyahang ito. Galing na naman ito kay Amy. Di ba? The source. Yan ang mga isinisigaw mismo nito ni Hitad, ni Maharlika. Napati nga itong ating kaibigan na nanahimik na tinuluyan nito ni na Maharlika and Company nung kampanyahan ng pumuntang hayop na yan dito. Wala pa lang pang hotel, nakitira sa bahay ni Abel Bacudio, yung nagbigay sa amin itong jacket na to, yung nag-design at nagtahi ng mga jacket na BBM. At meron din kami bigay ni courtesy by Mami Mighty Baisa. Hatid sundo niya pa, mga walang iya na yun, pakain pa niya. Nung hindi nakuha yung gusto mula dyan sa Malacanang, ayun na. Pati siya siniraan ng siniraan. May drug addict tayo na presidente, Siya yun eh. putang inang yan. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Ayun, lumitaw. Ang takot sa ICC, binanggit na. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Utang inan to talaga. Ayan na naman yung tirada niya, di ba? Oh. Nung siya ay kinasuhan ni Franz Castro, pareho rin ang diskarte. Di ba? Nung klase ng pagkakasabi, para lusot, abogado eh. Oh. Pero alam niyo ho, yung kanyang pagmumura rito,